Natagpuan ng pulubing batang babae ang kanyang larawan sa loob ng wallet ng isang milyonaryo na labis niyang ikinagulat. Sa isang malamig na Pasko ng gabi, ang batang babae na si Talia ay naglalakad lamang sa mataong kalsada ng syudad. Ang sira niyang kasuotan ay hindi sapat para maprotektahan siya sa matinding lamig ng panahon at makikita mo sa kanyang imahe ang refleksyon na isang batang namumuhay lamang sa kalsada na ngayon ay naghahanap ng makakain dala ng matinding gutom. Ilang araw na rin siyang hindi nakakakain ng maayos at tama. Ang kanyang binti ay pagod na at nanghihina sa paglalakad. Pero may pag-asa pa ring matatanaw sa kanyang magandang mga mata. Habang naglalakad sa kalsada ay nalalampasan ni Talia ang mga bahay na nag-iilawan dahil sa mga pampaskong dekorasyon nito, kung saan nagkakasiyahan ng magkakasama ang bawat pamilya. Hindi maiwasan ni Talia ang mainggit at maisip kung ano ba ang pakiramdam na maging kagaya nila. Nagkakasiyahan sa tapat ng isang puno na napupuno ng dekorasyon at nagtitingkarang ilaw. Nagbibigay ng regalo at sa mesa nila'y nakahanda ang masasarap na pagkain kanilang pinagsasaluhan. Habang si Talia ay naghahanap sa basurahan ng kung ano mang pwedeng makain, pero wala siyang nakita kung hindi mga piraso ng tinapay lamang at nabubulok ng prutas. Sa bawat pagkakataon sa kanyang paglalakad na nakakita siya ng isang masayang pamilya na magkakasama at nagkakatuwaan, ay palagi siyang nangangarap na sana'y dumating ang araw na magkaroon din siya ng sariling pamilya. Isang pamilya kung saan mararanasan niya ang tunay na saya ng Pasko. Sa bawat paglalakad ng bata ay nalalampasan niya ang ilan pang mga restaurants at establishmento na nakabukas pa rin, kung saan maraming tao ang nagpapakabusog sa masarap na pagkain. Nagkakwentuhan at nagtatawanan, kaya napatanong si Talia sa kanyang sarili kung may pag-asa din bang maranasan niya sa kanyang paglaki. Sa labis na gutom at pag-iisip ay hindi na napansin ng bata na dinala na siya ng kanyang mga paa sa isang pangmayamang lugar kung saan naglalakihan ng mga masyon at nagagandahan ng mga dekorasyon na ang karamihan ay ngayon lamang niya nakita sa tanang kanyang buhay at sadyang napakagaganda. Nangibabaw ang kasiyahan ng bawat pamilya ng oras na yon at dahil gabi na rin at nalalapit ng hapunan, ay dinala na rin ang hangin ng nakakaagaw pansin na amoy ng masarap na pagkain na mas nagpapatakam pa kay Talia. Pagdako sa isang basurahan ay muli na naman siyang napatanong, bakit ang basura para sa kanila ay kayamanan para sa akin? Napaswerte naman siya nang makita doon ang maraming masasarap na tirang pagkain na basta itinapon lamang. Ang saya niya ay hindi mawari nang makakita ang bata ng piraso ng manok, tirang cake, tinapay at ilang pang putahe na unang beses pa lamang niya matitikman. Ito para sa kanya ay biyaya na ng Kapaskuhan na labis niyang pinagpapasalamat. Lingid sa kaalaman ng bata na may plano pala sa kanyang tadhana. Habang naghahalukay sa mga basurahan, ay nakakita siya ng isang bagay na siya palang magpapabago ng kanyang buhay kailanman. Si Talia ay nakakita ng wallet na kanyang kinuha at tinabi muna dahil ang kanyang pagkagutom ang nangunguna sa kanyang prioridad. Habang napupuno ang bunganga sa pagkain, ay nagtatakang bata kung paanong nagagawang aksayahin ng mga mayayaman ang ganong kasasarap na mga pagkain. Bakit ba ngayon lang ako pumunta dito para maghanap ng makakain? Pwede ako mabusog dito kahit araw-araw. Hindi naging madali ang kanyang buhay bilang bata, na ayon sa kanyang pagkakaalam ay sa kalsada na siya nagkaisip at lumaki. Hindi niya alam kung may magulang pa ba siya o kung meron man ay ano ang nangyari sa kanila. Nag-alaga sa kanya ay grupo lamang ng mga pulubing na ninirahan sa kalsada na itinuring siya bilang parte ng kanilang malaking pamilya. Siyempre, dahil sa pagbabago ng panahon at patakaran ay nagkahiwa-hiwalay sila at napahiwalay sa kanya-kanya nilang destinasyon kung saan sila magiging lugar at magkakasilong ng mas maayos. Ang ganitong paghahanap ng lugar sa kalsada para mapwestuhan at matirhan ay kilala sa kanila sa bansag na hunting. Isang delikadong paraan dahil kabilang din dito ang pagkakaroon ng hindi magandang kumprontasyon sa ilang gang at ilan pang pulubing gaya nila na mas nauna. Si Talia ang nag-iisang bata sa kanilang grupo
kaya naman labis nila itong pinoprotektahan. Isang gabi, ang isa sa mga pulubi na naghahanap lamang ng masisilungan ang hinihingal na sa kakatakbo dahil nahabol umano ito ng isang gang na kanyang nainkwentro. Naroon ang bata na sinabihan ng lalaki na huwag tumingin o kumilos, kaya naman walang nagawa ang bata o hindi ang manahimik sa isang sulok at manood lamang sa bawat nangyayari. Ang gang ay nagdala ng kaguluhan sa lugar ng mga nananahimik at walang kamalay-malay na pulubi. Pinagsasaktan sila at pinagsisira ang kanilang mga gamit. Nagawa pang sunugin ang gang ang kanilang pwesto ng walang awa. Ang mga ilan sa mga pulubi nagawang umiwas at tumabi, pero marami ang napahamak, nasaktan at hindi nakaligtas sa brutal na pag-atake at sunog. Si Talia pagkaalis ng gang ay agad na nanakbo papalayo ng mag-isa, hindi sigurado kung saan man siya magpapadpad. Halos 1 taon na rin siyang namumuhay ngayon sa kalsada ng malaking syudad sa Los Angeles. At ang tsansang makita pa niyang kanyang dating tinuring na pamilya ay parang malabo nang mangyari. Hindi man alam ni Talia ang tunay na saya na magkaroon ng isang buong pamilya tuwing Pasko. Ang mga pulubing nagpalaki sa kanya ay palagi naman siyang binibigyan ng isang masayang Pasko mula sa kung anumang meron lang sila. Ang bata ay doon na naupo sa basurahan at kumain ng todo. Naiyak siya at nagsalita ng mag-isa. "Magugustuhan niyo po ba to?" sabit ng bata habang inaalala ang nawala niyang mga kapamilya at kaibigan. Dito na naalala ni Talia ang wallet na kanyang nakuha na agad na niyang inilabas para buksan. Umaasa na may laman itong kahit magkano na kanyang may pambibili ng mas masarap pang pagkain. Pero iba ang nakita ni Talia na labis na nagpahinto sa kanya. Ito ay isang larawan kung saan nakaimahe ang isang lalaki na nakailiganteng kasuotan, katabi ang isang napakagandang babae na marahil ay kanyang asawa. Pero ang ikinasorpresa ni Talia ay ang makita sa larawan na yun ang imahe ng kanyang sarili. Napatanong si Talia. "Paano to nangyari?" Naguguluhan kung bakit naroon ang larawan niya sa tabi ng 2 mag-asawa na tila kapwa mayayaman. "Sino sila? Sila bang aking magulang? Pero bakit hindi ko sila naaalala?" Nagkaroon siya ng maraming katanungan dahil sa pagkakataon na yon. Ang kanyang mundo ay bigla na lamang gumuho. Sa kabilang banda, sa isang bahay doon sa malapit, ay may pamilya na naghahanda ng kanilang pamaskong hapunan. Sila ay mga A-listers na kilalang sikat at may impluwensyang pamilya sa pharmaceutical business. Si Aurelian A-lister ay naging kilalang milyonaryo dahil sa ilang produksyon ng medisina, kabilang ang sikat na painkiller na tinatawag nilang Layana. Ang pamilya nila ay binubuo ng kanyang sarili, ng kanyang asawa na si Camille at anak na si Zoe, ang kanilang 12 taong gulang na anak. Iyon ang unang pagkakataon na magkakasama-sama ang kanilang pamilya sa pagkainan. Sa gabi ng Pasko kaya naman labis nila itong pinagandaan. Kaya naman si Zoe mismo nag-asikaso at nagplano ng lahat. Sa pagkanais niyang magawa pang espesyal ang araw ng Pasko, mula sa pag-uorganisa ng kaayusan, paglalagay ng dekorasyon at paghahanda ng masasarap na pagkain. Ang magulang ni Zoe ay talaga namang pinagmamalaki ang kanilang anak, lalo ng effort na ginawa nito para sila'y magkakasama-sama lamang. Totoo silang naging masaya pero may bahid pa rin ito ng kalungkutan nang hindi mawawala pa. Isang kalungkutan na mas tumitindi sa pag-araw ng Kapaskuhan dahil sa isang malalang trahedya na naganap 12 taon nang nakakaraan. "Tingin mo ba, Dad, ay magugustuhan niya itong mga ginawa kong dekorasyon?" "Oo naman, sigurado ako. Kapatid mo siya kaya lahat ng gagawin mo ang kanyang ikakasaya." Usapan na mag-ama habang si Camille ay nagpipigil ng kanyang luha. "Siguro, mas maganda kung hindi tayo malulungkot na yun. Kasi malamang na nyaring makita o malaman na malungkot tayo." Matapos yun ay pumwesto ng pamilya sa hapagkainan kung saan nakahanda na para kanilang pagsaluhan ang masasarap na pagkain. Nakikinig ng musika at dinadama ang amoy ng bawat masasarap na putahing nasa kanilang harapan. Ang araw na yun ay wari mong perpekto na para sa iba pero kasabay ng masayang pagsasamahan ng A-lister family
ay nakakabitang memorya ng masamang nakaraan na naganap din sa mismong araw ng Pasko. Matapos bumisita nila Aurelion at Camille ang kanilang mga kapamilya para makasilabrasyon, ay agad na silang nagpahinga. Walang nalalaman na pinapasok na ng masamang loob ang kanilang bahay. Nabuksan ng kanilang tahanan at isang terribleng pangyayari ang naganap. Dito, nagawa nilang kidnapin ang isa sa kanilang anak. Nagsisigaw si Aurelion sa galit ng kanyang malaman, pero wala na siyang magagawa pa. Ginawa ni Aurelion ang lahat para sila magkasama, pero maraming taon nang lumipas ay wala pa rin nangyari. Sa bawat Paskong nagdaraan, ay naaalala nila ang sakit na dala ng pagkawala ni Liana, ang kambal ni Zoe. Para maibsan ang sakit ay tinititigan na lamang palagi ni Aurelion ang larawan ng kanyang kambal. Nung magkasama pa ito ng kanyang kinakarga, napapatanong din siya bilang magulang kung buhay pa ba ang kanyang anak. Ano bang nangyari sa kanya at saan niya ito pwedeng matagpuan? O kung nasa langit na ba siya kasama ng Diyos? Ang painkiller na binansagan nilang Liana ay pinurodyos ng kanilang pharmacist bilang pag-alala sa nawawala niyang anak. Gayunpaman, walang painkiller na maaring magtanggal sa sakit na nararamdaman ng isang ama na nawala ng isang anak. Ang mga mandarambong na pumasok sa kanilang tahanan noon at kumuha kay Liana ay hindi na nakilala ni nahanap pa namang otoridad. Malaki umanong posibilidad na ang pangyayaring yon ay sinagawa ng isa sa mga kalaban ni Aurelion sa negosyo na nais itong patalsikin sa mundo ng pharmaceutical market. Malamang umano na ang sadya ng mga yon ay ang sekretong formula ng bagong painkiller na ilalabas ni Aurelion. Pero nang hindi nila ito makita sa ginawa nilang paghahanap, ay naisipan nilang kidnapin lamang isa sa mga kambal bilang ganti. Si Zoe naman sa edad na 12 taon ay naisip na sa kabila ng kanilang pangungulila ay kailangan pa rin nilang magbago at magpatuloy. Alam niyang kung saan man naroon ang kanyang kambal na kapatid ay magiging masaya ito nang makita din silang masaya. Alam din ni Aurelion at Camille na ang opinyon ng kanilang anak ay tama, na dapat ay maging masaya pa rin sila sa kabila ng lahat. Wala naman silang kaalam-alam patungkol sa nakalaang plano sa kanila ng tadhana. Nagsimula na silang magkainang magpamilya, kasabay ng masasaya nila at nakakatuwang pagkakwentuhan. Nakatuon sila sa kasiyahan ng Pasko at hindi manatili sa pangit nilang nakaraan. Sa kalagitnaan ng kanilang pagbubanding ay biglang tumunog ang doorbell. Sino kaya yun? Wala naman ako inimbita sa mga kaibigan ko. Si Aurelion naman ay umiksena. Kumain na kayo, ako na lang bahala. Babalik ako kagad. Marahan siyang naglakad at binuksan niya ang pintuan ay agad siyang namutla. Naparalisa ang buo niyang katawan. Nagkaulirat lamang si Aurelion sa realidad nang madinig ang pagsasalita ng kanyang asawa. Love, sino ba yan? Si Camille nang mapansing hindi na siya sinasagot ng kanyang asawa ay agad na itong pinuntahan, pero maging siya ay naparalisa din at hindi nakapagsalita. Ang nabungaran nila ay walang iba kung hindi ang pulubing batang kalsada na si Talia na nanginginig na sa labis na panlalamig. Agad inabot ni Talia sa kanila ang napulot niyang wallet at nagsalita. Natagpuan ko po yung wallet niyo sa basurahan. Kayo po ba si Aurelion Alistar? Malamang na nahulog niyo po yan ng hindi sinasadya. Nakita ng batang address ng mansyon na yon sa loob mismo ng wallet, kaya ito nakadiretso doon para personal itong maisauli, gayon din para makabitaw ng isang katanungan. Napatitig ng gusto ang batang si Talia sa mag-asawang kanyang nasa harapan na nasa larawan na kanyang nakita. Umaasa na sila na ang tunay niyang mga magulang. Nag-aalinlangan man ay agad na itong napatanong. Pwede po ba ako magtanong tungkol po sa larawan na nakita ko dyan sa wallet? Nang makita ni Aurelion ang batay kakaibang lukso ng damdamin ng kanyang naramdaman at bigla na itong napaluha. Si Talia at naguguluhan pa ng sobra. Si Zoe naman dahil sa pagka-interes ay pumunta na rin doon na may pag-alala. Anong problema dyan, Dad? Pero nang mapansin ni Zoe ang batang babae, nakausap ng kanyang magulang ay nalaki ang kanyang mga mata. Ni hindi nagdalawang isip si Zoe at nagmamadali itong nanakbot niyakap si Talia nang hindi inaalinta ng amoy at ayos nito. Niyakap ni Zoe si Talia ng buong lakas at may pagmamahal sa labis na pagkasabik. Buhay ka! Buhay ka! Sabi ko na eh! Alam kong buhay ka! Naluluhang wika ni Zoe
Si Talia ay bahagya na rin naliwanagan na ang batang yumakap sa kanya ay walang iba kung hindi ang kanyang kakambal na kapatid. Kaya mas naunawaan na niya ang lahat. Hindi siyang nasa larawan kung hindi ang kanyang kambal na kaparehas niya ng wangis at kagandahan. Paano to nangyari? Hindi, ikaw ang regalong hiniling ko ngayong Pasko. Ikaw ang aking nawawalang kapatid at ngayon hindi na tayo magkakahiwalay kailanman. Napaiyak na rin lalo ang mag-asawa dahil sa wakas ay makakasama na nila ang kanilang anak na 12 taon din nilang hindi nakasama. Walang masabi ang pamilya kung hindi pagpapasalamat sa Diyos. Hindi makapaniwala sa biyayang kanilang natamasa. Agad nilang pinapasok, binihisan ay inaanyayahan si Talia sa hapagkainan. Lalo't madami silang dapat na mapagkwentuhan at mapag-usapan habang nagsasalo-salo sa pagkain. Sa ngayon ay bilang mas buo ng pamilya na masaya ng higit kaysa dati. Dito nagkapaliwanagan ang bawat isa at naging malinaw ang lahat tungkol sa naganap na masamang trahedya noon na naging dahilan sa pagkakahiwalay ng kambal. Naikwento na rin ni Talia base sa kanyang pagkakaalam na nakita lamang umano siyang abandonado sa isang iskinita, kung paano siyang naampon ng mga pulubi na siya din nagpangalan sa kanya ng Talia at kung paano siya napahiwalay na nag-iisa. Hindi akalain ni Aurelion nang wallet na aksidente niyang nalaglag sa basurahan habang nagtatapon ng basura ang magiging dahilan ng matindi niyang kasiyahan na hindi matutumbasan ng anumang halaga ng yaman. Waring ang tadhana ay umorganisa na ng isang magandang plano sa simula pa lang para sila magkasama-sama. Si Talia ay may pangalan na ngayon na Talia Liana Alistar na ngayon ay mararanasan niya ang tunay na saya ng pagkakaroon ng isang mapagmahal na pamilya bilang pambawi naman sa mga pulubi na nagbigay daan sa kaligtasan ni Talia. Si Aurelion, sa pangunguna ng kanyang anak ay nagtatag ng organisasyon para makatulong sa mga taong nangangailangan, lalo na yung mga pulubing nasa kalsada at walang matirhan na makabangong muli. Isang organisasyon na naging matagumpay at sadyang maraming natulungan. Simula ng araw na yun, ang bawat okasyon at Pasko ay naging masaya na sa pamilya na labis nilang ipinagpapasalamat sa Diyos.